Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-20 ng Enero taong 2021. At kagaya po ng palagi nating paalala sa inyo, huwag niyong kalilimutan na magsuot kayo ng inyong face mask and face shield. Hindi muna natin tatanggalin ang ating face mask per doctor's advice. I-discover natin kung ano ang ating allergy dito sa lugar ng inuupuan natin. Anyway, pag kayo po ay nasa labas na, be sure na you observe the 2 meter or 6 feet distance. Mahalaga po yun. Doon tayo nagkakalukuhan eh. Meaning, doon tayo nagkakahawaan. At kayo po palaging magwawas ng hands ng tubig at sabon. Ako walang problema sa pagwawas kasi ako dishwasher sa bahay. Kaya may palagi tayo naghuhugas ng kamay. At palagi ko kayo magpalakas ng inyong mga katawan. Maging malusog. Eat healthy foods. Drink a lot of water. Exercise. Sleep at least 8 hours a day. Expose yourselves to sunlight for at least 15 minutes para sa inyong vitamin D. Nako, mamaya pupuntahan natin. Lahat pala ng headline ngayon tungkol sa pag-abrogate ni Secretary Delfin Lorenzana ng accord, yung tinatawag na Memorandum of Agreement between UP and the Secretary of National Defense in June of 1989. Pero mamaya pupuntahan natin. Dito muna tayo sa COVID, yung ating paboritong paksain. Alam niyo ba na pati ako nagulat napakadami palang doktor nating namatay na. Kala ko mga 10, 12. Abay, sa record po ng DOH, ang total na namatay sa COVID, the magic number of 7. 77 health workers. 77. At tiningnan po nila kung ano yung bumubuo ng 77. Ito nakita nila. Kasi meron tayo, natatandaan nyo, parang binida natin sa inyo na merong namatay na isang doktor last week. At ang kaganda naman itong balitang may namatay. Yun daw pong namatay na yun. After 8 weeks, saka lang tayo may namatayan. Ibig sabihin, zero. Zero tayo. Alright. Sino ho ba? O ano ang bumubuo ng 77 deaths? 31 doktor, my God. 31 were physicians. 18 ang mga nurses. Can you imagine that? Tapos yung mga personnel, 8. Yung mga utility stops, 4. At doon naman sa mga barangay, 3 barangay health workers, 2 nursing assistants, 1 pharmacist, 1 caregiver, at 1 dietary staff, at 1 empleyado sa ospital. At 7 healthcare workers whose professions were not indicated. Biro nyo, 77. Ang pinagtatakang ko yung mga doktor. Dapat sila nga ang maingat na maingat. Pero palagay ko yung most of them, eto yung mga nauna nung hirap na hirap pa tayo sa PPE, kulang ang PPE, at saka kung meron man, hindi high quality. Kaya dumami. Kumusta naman yung mga namamatay?
Meron ba tayong assistance? Meron no, yung Department of Health. Sa ngayon sa kanila, merong 5.1 million cash assistance to health workers na nagkasakit ng coronavirus. At katunayan, ito po daw na cash assistance na ito, this is in line with the benefits package under Bayanihan to Recover as One Act, which also mandates critical care services for infected medical frontliners. At saka yung pong halaga, depende kung gaano kaselan yung sakit ng worker ng coronavirus. Kaya naglalaro sa 15,000 hanggang 100,000. Yung iba, nakakatanggap ng 1,000,000 kung sila'y namatay dahil sa COVID-19. Dahil sabi yung pamilya ang tatanggap. Maganda ho yun dahil siyempre mahirap talagang, lalo na kung yung namatayan sa inyo ay breadwinner pa. Siya nagdadala ng pamilya. Eh kawawa naman yung pamilya. At kung may sakit naman, hindi makapagtrabaho, hindi kailangan talagang alalayan ng gobyerno. O ito yung hindi nyo alam, mga kritiko. Alam nyo ba ito? Parang hindi nyo alam eh. Kasi, parang wala ako naririnig sa inyong papuri man lang kahit na anong bagay na ginawa ng gobyerno ito. Nothing, nada, never. Kahit isang katiting na papuri man lang na galing sa inyo sa ginagawa ng pamahalaan o ni Presidente Duterte o ng mga frontline departments na siyang involved dito sa pakikibaka sa COVID-19. Paminsan-minsan naman, purihin nyo naman para hindi naman kayo masyadong halata na puro lang kayo kontrapartido. O siya nga pala, pinag-uusapan natin yung dishwashing. Supposed to be, ang gumagawa noon, ordinarily, mga kasambahay, di ba? Eh, problema, wala kami ng kasambahay kasi paalam nung lockdown eh. Umuwi na sa kanila, hindi na bumalik. Anyway, pinag-uusapan yung mga household helpers natin. Papaalalahanan po natin yung mga employers. Sapagkat yung dole, nako, hinahanapan kayo ng ano dyan. Mademanda kayo. Kasi pag merong sakit yung inyong helper o kasambahay, kailangan ipagamot nyo. Pag medyo nilalagnat, patingnan nyo kagad. Yung driver ni Dr. Panelo, pinapunta namin sa ospital nung sa araw. Baka may COVID eh. Mabuti naman, negative. Pero parang nilagnat daw siya o may sipon o whatever. Pero negative eh. So ito, alam nyo, sa batas, kailangan talagang mga employers, alagaan nyo yung inyong mga kasambahay. Kasi pag hindi, baka mademanda kayo. Hindi ba? Embarrassing naman kung, di ba, merong isang judge, no? Tagal na, several years ago. Minaltrato niya yung kanyang kasambahay, nademanda siya, lumabas sa dyaryo, di malaking embarrassment. At minumungkay ni Secretary Silvestre Bello III, hindi lang minumungkay, hinihikayat niya. He is encouraging kayong mga kasambahay. Pag hindi kayo inaalagaan ng inyong mga amo, ng pinagtatrabahuan nyo, pagkain kayo ng kaso, punta kayo doon sa, sa PAW, kay Attorney
Presida ako, so tutulungan kayo. No? O kaya punta kayo sa IBP. Free Legal Services. Ang presidente dyan, si Doming, si Egon Cayosa. UP graduate din. O yan, nagbigay din ng kanyang pahayag kanina tungkol dyan. Ang daming mga taga-UPing naglabasan. Puro kontra. Mamaya pupuntahan ko natin yan. Maganda-gandang pag-usapan yun. Anyway, alam nyo ba, pinag-uusapan itong naka-face mask tayo Sabi ng Food and Drug Administration, nagbabala sila sa publiko. Huwag kayong bibili, huwag kayong gagamit ng face mask na hindi nila naaprubahan. Walang notification certificates. In-identify ho nila, sinabi nila, ito yung wag nyong bibiliin. Number 1, Cherub Daily Protective Mask. Number 2, Just Mask Antiviral Face Mask. Number 3, Health Master Disposable Protective Mask. Tapos yung isa, Idelay, parang Idelay Disposable Face Mask. At saka daw yung Disposable Medical Mask. Teka muna. I-identify nyo Paano naman malalaman ng ordinaryong tao na yung binibili nila, yun yung mga sinabi ko kanina. Kahit ako hindi ko alam. Hindi ko nga alam, ano ito ba itong suit natin? Sabagay itong suit natin, NK95. Kaya okay ito. Kasi daw, hindi tayo nakakasiguro yung quality at safety ng 5 mask brands na binigay natin. Siguro, ang ating mungkay sa Food and Drug Agency o Administration. Kailangan, pag nilagay niyo yung brand, pakita niyo kung ano yung tsura. Hindi po ba? Yung mamimili, malalaman lang, hindi, fake yan. Kung hindi naman fake, kung hindi, walang kasiguruhan yan, at may ligtas tayo niyan. Tandaan nyo Pero mahirap naman ma-memorize yung mga binanggit ko kanina. Kahit nga ngayon, kababasa ko lang Hindi ko na maalala Dapat talaga pakita mo. Mas maganda yung visual. Anyway, ito pong GSIS, by the way. Alam niyo ba na meron na silang disbursement of 110 billion pesos? Meron silang programa kung saan meron silang financial assistance loan. At ito'y nilunsad pa nila noong May of 2018. At yung programa, alam niyo ba, ang nakinabang, mga government employees, kasi GSIS ang involved. 271,000 ng mga empleyado ng gobyerno. At ito pong programang ito, pinahaba pa nila hanggang December 29, 2021. Ibig sabihin, may isang taon pa. Sabi po nila, by transferring daw their loans from other lending institution and isinama nila dito sa ilalim ng GFAL o GSIS, itong GSIS members ang magbe-benefit para sa kanilang monthly amortization. Maliit pa yung interest. 6% lang. Bawat taon. At mas mahaba yung pagbayad. Kasi yung mga ibang empleyado ng gobyerno, umuutang sa ibang bangko. Alam niyo naman, pag private banks, talaga namang sagaran sa buto yung kanilang mga interest. So, ang programang ito, ililipat yung utang nila sa private, papasok sa GSIS. Maganda nga naman. Mababa yung interest,
mahaba yung pagbayad mo, hindi mahirapan. At saka mag-enjoy ka pa ng mas mataas yung take-home pay mo. Pati na yung retirement benefits. Mapoproteksyonan dahil sa loan deduction. At sabi po ng GSIS, kung gusto nyo mag-apply, merong mga designated branch office ng GSIS. Meron sila mga drop boxes doon. Doon nyo po ilagay. O siya nga pala. Ang isang araw, sabi ni Dr. Panelo, hindi ko naintindihan sinabi niya. Sabi niya, "Nako! Si Sexal ang original na plantito." Sabi ko, ano yung plantito? Ay, sabi niya, wow, huli ka pala sa balita. Alam mo ngayon, sabi niya, dahil sa coronavirus, sa pandemic, nagkahilig ang mga tao sa mga paghahalaman. Kaya ang tawag nila sa kanilang mga sarili, mga plantita at plantito. Yung anak mong doktor, sabi niya, plantito na. At kung sino-sino pang narinig, sabi ko sa kanila ko, si Sal ang original dyan na plantito ever since yan. High school, hindi lang high school, elementary pa ho tayo. Kasi yung nanay ko, talagang mahilig sa halaman. Doon natin nakuha yung pagkahilig sa halaman. Kaya kahit saan tayo magpunta, palagi tayong merong ginugrow na halaman. Either ornamental, whatever, basta halaman. Ferns, kahit na ano, bonsai nga, meron tayong 300 piraso. Yan ang ating hobby. Ngayon, because of that, yes, maraming nagkahilig ibig sabihin, maraming bibili. Naku, ito namang mga nandyan sa mga garden shops. May mga nagbebenta. Marami dyan sa Bulacan, dito sa may bandang UP, marami din. Aba yung iba, taking advantage naman. Nagtataasan ng mga presyo. Siyempre, marami nagre-reklamo. Pero sabi naman ng Secretary William Dar, sabi niya, hindi namin kukontrolin o i-regulate yung bentahan niyan. Kahit na nga daang libo na, ang bigla na lang nagka-interest. May nabasa nga ako doon isang araw, isang kaibigan natin, sino ba ito? Anak ni Julie Abdasa. Yung kapartner ng isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaproblema yung ABS-CBN, si Peter Musngi. O yun, hindi ko malaman kung nag-resign o tinanggal itong anak ni Julie Abdasa. Ay, siya daw na-feature pa siya. Talagang, nung niregaluhan siya ng Ponsetya yata yun, nagka-interest siya kasi ang ganda. O kaya kahit daw maliit yung lugar niya, pinuno niya ng halaman nga, hindi gandang-ganda siya. Oo nga naman, maganda ho pag may halaman sa bahay. Ang iba nga dyan, ginagawa pa negosyo. O hindi ba, nakakatulong pa. Anyway, the good news is, doon sa mga nagbebenta, hindi kayo re-regulate, pero kayo naman, dapat natutuwa kayo na maraming bumibili. Huwag naman kayong taking advantage. Hayaan yung manatili yung dating presyo ninyo. Pero ako may tip ako sa inyo. Gusto niyo bumili ng mga mura? Punta kayo sa Bulacan. Medyo mamamasahe lang kayo. O magagasolina, pero doon marami doon. Kahit dyan sa sa Tagaytay, medyo mahal Pero doon, bago ka makarating ng Tagaytay, marami itong mga garden shops. Doon, mamili kayo doon. Okay doon. Mura. Anyway, alam nyo ba na itong ating bansa ngayon, sangayon po dito, ito sa hindi ito sangayon sa akin. Sangayon sa Global Travel Website. Ang Pilipinas daw ang ngayon ay hindi naman kundi pangalawa sa mga Instagrammable.
Ibig ko sabihin, di ba, mahilig tayo sa mga Instagram ngayon. Ang palaging lumalabas sa mga Instagram, yung mga lugar sa Pilipinas, yung mga tourist spots natin. O hindi ba, dami ho tayong magaganda rito. Yung volcano natin, yung underground river, yung rice terraces natin. Pati na yung sa Palawan natin. Sa totoo lang, yung sa Palawan, marami na rin ako napunta, pero walang gaganda dun sa nakita ko sa Palawan. Yung mga rock formation ho doon, ako, napakaganda. Pangalawa ho tayo, ang number 1 na Instagrammable, ang Tokyo, Japan. Kasama na rin ho sa listahan yung Paris, pati na New York. Ang New York City got 4th place, ang Paris number 2 o number 3. Number 2 ang Pilipinas, number 1 ang Tokyo. At sa Istanbul din, ako maganda rin ang Istanbul. Number 5 sila. Eh siyempre, tutuwa naman ang DOT natin. At wini-welcome ang pagkilala sa Pilipinas as the second most ano tawag doon? Instagrammable country. Eh talaga naman marami yung magaganda rito sa atin. Kaya ako minsan nagtataka ako. Yung mga kababayan natin, ang hilig nila, inuuna nila yung mga magagandang lugar sa ibang mundo. Eh sabi natin, unahin natin yung ating lugar para ma-appreciate nyo. Kasi talagang magaganda. O teka muna, pahinga muna tayo ng ilang sandali, balikan po natin ngayon. Okay. Meron nung sinasabi itong Department of Transportation noong Biyernes. Yun daw pong rehabilitation ng Terminal 2, itong international airport natin. Eh, matatapos na. Ngayong huling araw ng buwang Enero. Eh 98.10% na raw kumpleto. And this involves major architectural, functional, and operational works to enhance passenger movement for both international and domestic flights, pati na yung departure and arrival. At sa ngayon po sa MIAA, yung rehabilitation ng Terminal 2, eh yung karoon ng architectural facelift. Pinalitan daw yung mga sirang floors, ni-restore at chemical cleaning ng mga stained floor finish at the arrival and departure areas. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong hanga doon sa ginagawang rehabilitation o repair, whatever you call it. Kasi, pag kayo pupunta sa ibang bansa,
lalo na sa Amerika, pag lumabas kayo sa airport, yung parking nandun na kagad, nandun na yung mga sasakyan. Eh dito, hindi, pag lumabas ka, layo ng parking mo. Dapat may connection doon sa labas. Meron din of course sa loob, pero iba na yung meron pa sa labas, meron sa loob. Yung ba? O teka muna, maya-maya ho, magpapaalam tayo dito sa PTB4 dahil papasok natin si Secretary Carlito Valdez. Meron siyang mga mahalagang announcement tungkol sa bakuna. Pero tuloy tayo sa Facebook. Hindi tayo hihinto sa programa natin. Pero yung sa PTB4 na nanonood, mamayang gabi, i-replay na lang to. Kaya mapapanood nyo yung buo pa rin natin programa. So, abangan nyo na lang ho. Habang wala pang anunsyo, tuloy natin. Yung pong DAR, ito magandang balita ito ha. Meron pong 80 hektarya ng agricultural land ang kanilang i-distribute. Alam niyo ba kung saan? Bay, marami. Ano ba itong mga lugar na ito? Ang sabi po ni DAR Secretary John Castriciones, ito daw pong mga lupa na i-distribute ng gobyerno, papamahagi ng gobyerno, kasama daw yung Busuanga Pasture Reserve. This is also known as Yulo King Ranch, will put into good use as well as it will benefit yung mga magsasaka natin. At ito daw activity dyan sa Busuanga, ito ay sumasalamin sa ginagawa ng pamahalaan na magdala ng mga serbisyo sa tao upang magkaroon ng equitable distribution. O kung baga, yung pamamahagi mo, fair, pantay-pantay. At mag-provide din ng mga support services upang, siyempre, pag merong mga lupa, o edi maraming produkto, o it will increase productivity. Pag meron kang productivity, edi meron kang income. At pag merong ang mga tao, sapat ang sahod, sapat ang pagkain sa lamesa, sapat ang bubong sa kanilang mga ulo, meron silang tutulugan. O di walang yung krimen, will reduce considerably. Merong peace and order. Siyempre, kontento walang magnanakaw. Kaya lang nagkakaroon ng nakawan dahil nga maraming mahihirap. Ang iba napepwersa. Ang iba talagang mga pusakal na magnanakaw. Yun ang kanilang trade o trabaho. Samantala, ito pong Department of Agriculture, nagbabala. Ano mo nakalagay dito? Warns unscrupulous traders. Talaga daw, they will go after itong mga yung nagja-jack up ng presyo, nagtataas ng mga presyo. Gaya ng mga gulay. Hirap na nga ang tao, tinatasan pa natin. Ito, basic ito Kailangan to, essential ito At least yung halaman, hindi masyado, kaya hindi nila pakikialaman. Sabi po ni Secretary William Dar, nagbabala siya sa mga traders na yung ahensya ng gobyerno natin ay hindi mag-aatubili na maghain ng mga kaso laban sa kanila. Pagpatuloy nilang minamanipulate yung supply, yung pag-iimbak, yung pagtataas ng mga presyo na nagbibigay ng pahirap sa ating mga kababayan. At mula pa nga noong Nobyembre, ang Department of Agriculture po ay nagpatupad ng mga retail price
on agriculture commodities, kasama na yung vegetables. Pero yung current prices, way above the price ceiling. O kaya nagkaroon ng babala. O ito namang si detained de Lima, pumasok na naman. Huwag na natin pansinin tong si, wala naman tong mabuting masabi. Basta makakita ito ng paksahin, pumapasok Ay nako. Senador de Lima, kung ako ikaw, pag-aralan mo na lang yung mga kaso mo kung paano ka makakalusot. Huwag mo na intindihin ito. Lahat na lang pinapasukan mo Lahat na topic. Kaya hindi na muna kita papatulan, Anyway, meron nga palang executive order na pinirmahan si Presidente na natutuwa naman yung mga traders natin. Bakit kanyo? Kasi, yung pong executive order number 123, ni-retain yung pong tariff rate ng imported mechanically deboned meat. Deboned meat, ibig sabihin tinanggal na yung mga buto. Of chicken and turkey, 5% na lang daw ang tariff rate until end of 2022. Kasi sinuspindi ito Kaya itong bagong executive order, inamyendahan yung Executive 82 na pinirmahan ni Presidente noong June 2019 na pinagbawal yung tariff rate na tumaas. Siyempre dahil nga nagkaroon tayo ng pandemya, pati pa yung pinasok natin yung tarification law. Maraming kumontra dito, pero sabi ni Secretary Dominguez, sabi niya, sa halip nga sabi ng mga kumukontra dyan, naku, kakaproblema tayo, ang presyo ng bigas, pati supply, hindi, sabi niya, lalo ngang gumanda Sa meanwhile, yung pong Philippine Association of Meat Processors, pinasalamatan po si Presidente Duterte sapagkat kinilala niya yung petition ng grupo na kung maaari panatilihin yung 5% tariff on MDM poultry. Kaya natutuwa po sila. Dahil ito raw po consistent dun sa patakaran ng gobyerno na i-promote yung domestic manufacturing sector, mag-generate ng trabaho, employment, pangalagaan yung mga consumers, and of course, it will ensure economic growth. Ito nga pala, meron tayong, umahani na naman to ng kontrobersya Dahil nung isang gabi, hindi po ba, nung Lunes, sa isang televised address ng Presidente, meron siya mga binitawan na salita. Sabi niya, yung mga kumpanya na bigo na magbayad ng kanilang mga obligasyon sa buwis, ay hindi ito papayagang mag-operate kahit na nakakuha sila ng prangkisa sa Kongreso. At yun po babala ni Presidente. Sabi niya, kahit na bigyan mo yan ng 5,000 prangkisa, hindi ko implement yan. Ang mahalaga, i-settle nyo muna yung account sa gobyerno. Kasi meron siyang pinapatungkulan na isang company, yung real estate taxes hindi nababayaran. Parang, kunyari, yung lugar niya na ginagamit ay 44,000 square meter area lang. Pero, hektarya yata. Hektarya yung lugar. Ang problema nga daw nito, hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, pero humingi ka ng proteksyon sa gobyerno.
Ay, hindi naman po pwede yan. Naging controversial ito kasi, sabi naman, ABS-CBN siguro binabatawa ni Presidente. Sabi ni Presidente, wala siyang tinutukoy na kung sinong company. Kung ikaw yun, o edi, ikaw na nga yun. Basta ang sinasabi niya, kahit kaya may franchise, kasi pag sinabi mo may franchise, you have a license to operate. Hindi ba? Pero kahit na nga meron ka lisensya, kung hindi ka naman tumutupad sa mga alituntunin ng BIR, ay hindi po pwede. Pahihintuin ka ni Presidente. Wala naman daw siyang personal na galit sa anumang company dito sa Pilipinas. Ang gusto niya lang, magbayad kayo ng tama. Magkakasundo tayo. Bayaran mo lang ang gobyerno, sasaluduhan pa kita ng 5 beses in full attention, sabi niya. Hindi siya magagalit. Ay si Presidente naman, hindi ito nagtatanim ng galit. Pag meron kang ginawa sa kanya, at ikaw naman mababa ang kalooban na humingi ng dispensa, intindihin ka niya. Kalimutan niya na yun. Ang ayaw niya lang, yung lalabagin mo, batas. Ay hindi pa pwede, kahit na humingi ka ng tawad, hindi ka papatawarin. Nilabag mo batas, kailangan, you have to account for that. Ibig sabihin, you have to be punished in accordance with the law. Hindi po ba? Anyway, doon din po sa the same televised address, nginalanan po ni Presidente yung 89 na barangay na kapitan sa bansa na di umano ay involved sa mga anomalya doon sa pagpapatupad. Natatandaan niyo yung Social Amelioration Program, yung pong mga ayuda. Kung saan nakatanggap yung mga kababayan natin. Depende Depende doon sa lugar. Either, alam mo yun, 7,000 ba? O 8,000? 5,000? 8,000, depende. Kano yung minimum wage. Marami daw po sa mga barangay captains, lalong-lalo na dyan sa Region 1, 12 sa kanila ang involved sa anomalya. Ang sumunod po daw yung NCR, 11. Yung Region 2, 10. Yung Region 5 and 7, tig-siyam. Ang Region 6 and 8 naman, at saka Region 8, 7 opisyalis ang involved. At sa ngayon po dun sa record, merong 5 barangay captains sa Region 11, 4 dyan sa Region 4A and 4B, 3 dyan sa Region 3 and 10, and CAR, and 1 in Region 13. At itong mga ito, preventively suspended habang dinidinig nila ang kaso. At pag patunayan na talagang lumabag sila, pinagkakitaan nila yung dapat na ayuda sa mga constituents nila o kinupitan nila o naging bias sila dun sa mga kaibigan, mga kamag-anakan at yun lang binigyan nila at yung iba initsapera, wala. Siguradong apart from being preventively suspended, pag natapos ang kaso, dismiss ka na, kulong ka pa. Yan. Yan ang mangyayari. O ito namang editorial ng inquiry, talaga itong inquiry wala na itong nakitang maganda sa gobyerno. Sabi niya, bakit hanggang ngayon yung lifestyle check parang hindi ginagawa. 2 taon na lang daw. Bakit daw marami pa rin mga korap? Sus Maria Josep, ikaw naman. Ano ba? Ang dami na nga niya tinatagal. Kita mo nga yung ilan yun? 89? Barangay captains ba yun? Ang dami na nga Ang dami. Sa cabinet members lang, ang daming tinanggal, di ba? Mga USEC, ang dami rin tinanggal.
Ano po ba namang gusto mo? Hindi niyo naman naranasan niya sa ibang administrasyon. O ngayon lang kayo nakakaranas ng ganyan. Nagre-reklamo ka pa. Sabi ng ito daw, Department of Finance, kung seryoso daw to sa kanyang anti-corruption project, kailangan daw bigyan ng ngipin at laman. Bakit? Napaka-stricto nga itong si Secretary Sani Dominguez Ako, hindi kayo ubra dyan. Para kayo nagtampo ng bigas pag gagawa kayo ng kalokohan dyan. Talsik. Patatalsiking kagad kayo. Wala pa si Secretary Galvez? Tuloy na. Nawalan tayo sa aire. Okay. Pag pinag-uusapan si Secretary Galvez, ito pong sinasabi niya na, alam niyo ba, na naka-save daw po tayo ng 700 million pesos dahil sa ginagawa nilang mga negotiation, yung pagbibili nila ng bakuna. Pagkatapos sasabihin kaya masama ang loob ni Secretary Galvez Kakasakit naman kayo ng damdamin, pinagdududahan niyo ba? Wala naman kaming hawak na pera. Magbabayad naman yung World Bank, saka Asian Development Bank. Tinitingnan niya raw, kinukompute niya raw, nakasave ng 700 million pesos. Kasi, yung target na 70 million doses na kinukuha nila at yung presyo ay nasa ganong presyo lamang that will get 70 million doses. Dahil maganda yung kanilang negosasyon, napababaan nila ng halos kalahati. Kaya ngayon, sa halip na 70 million doses lang, with the budget they have, 148 million doses ang kanilang makukuha. Biro niyo yun. Hindi nga naman. Ang computation niya, nakasave tayo ng $700 million. So, 700 million times 50, ilan yun? Hindi ba? Ang laking pera yun. Kaya masama ang loob ng mama Ito naman kasi mga ibang... Hindi ko naman maintindihan itong mga ibang nasa Senado Pinagdududahan ninyo si Secretary Galvez. Alam nyo, yan si Secretary Galvez. Napakasimpleng tao niyan. Honest yan. Saka yung mga kasama niya, honest din. Unang-una, honest yung presidente. Alam niyo, pag honest ang presidente, siyempre, down the line, hindi ubre yung mga dishonest. Sipain ni presidente yun sa trabaho, tanggal agad yun. Kaya nga, pinaliwanag niya ng gusto ng gabi, walang korupsyon sa negosasyon. Ang presyo, sabi ni Secretary Galvez, ng ating binibiling bakuna ay sakop ng CDA. Kaya hindi po natin yun pwedeng ilabas sa publiko. Kasi nga, ang palaging pinoproblema nitong mga ibang senador, bakit ayaw mo sabihin kasi ang presyo? Makukulit din hindi nga pwedeng sabihin ng presyo. Dahil may confidentiality clause. Kasi magkakabukuhan nga naman yung mga ibang binibentahan. Kung binigyan mo ng mas mura yung isa, mahal naman yung isa, hindi ba? May problema ka. Saka, baka may penalty clause pa yon. Kung mag-disclose ka, baka meron kang babayaran for violating the confidentiality clause. Hindi ba? Pero ganun pa man, sabi ni Presidente kay Secretary Galvez, itong mga dudahista, sige sabihin mo sa kanila. Pwede naman kayo executive session yung mga nagdududa, di mag-executive session kayo. Okay kay Presidente yan. Wala naman tinatago si Presidente.
Kaya, sabi niya, sige, punta ka sa Senado. Sagutin mo lahat ng mga tanong. Eh, ang problema naman kasi, gaya ng sinabi natin, 2 araw na nga kayo na nag-hearing. Hindi ko naman maintindihan bakit yung mga gusto nyong itanong, hindi nyo tinanong. At yung sinasabi nyo, hindi nasasagot. O hindi. Bakit hindi masagot? Di kayo nakikinig sa sagot. Kayo talaga, oh. Pero magtiwala ko kayo kay Secretary Galvez. Oh, by the way, alam niyo ba na marami ng heads of state at mga kilalang tao ang nagpabakuna na? Kasi nga, di ba, marami sa atin ang duda sa bakuna. Ayaw magpabakuna, duda sa bakuna. Baka hindi raw ligtas. Talo pa, may mga naririnig ng mga namamatay. Eh, lumaki na nga ang bilang sa Norway. Nadagdagan na naman. Pati sa Portugal, meron tayong nabasa. O, pero ganun pa man. O, ito yung mga nagpabakuna. Itong si US President-elect Joe Biden na mamaya alas 12 ng gabi, alas 12 ng tanghali doon. Siya ay manunumpa na bilang bagong presidente ng Estados Unidos. Nagpabakuna ho siya na pinakita sa telebisyon eh. Pangalawa niya na yun eh. Alam niyo ba kung anong ginamit niya? Pfizer. Naku, Pfizer. Ilang taon na ba siya? 78. Malayo pa. 2 taon pa kasi yung mga namamatay daw, 80 pa paakyat eh. Doon sa Norway lang naman yun. Ito naman pong si US Vice President-elect Kamala Harris. Ito, pwede ito maging presidente. Magaling eh. Abogado, magaling pa magsalita. Charming pa. Ang ginamit naman niyang bakuna, Moderna. Marami sa mga kaibigan ko dun sa Amerika, puro Moderna ang binabanggit sa akin. Ito naman si US Vice President Mike Pence, Pfizer din. Alam niyo ba si Queen Elizabeth, saka si Prince Philip, yung kanyang kabiyak, nagpabakuna rin, pero hindi sinabi kung anong klaseng bakuna. Ganon din yung papa natin, si Pope Francis and Benedict the 16th. Hindi rin sinabi kung anong bakunang ginamit. Pareho rin ni Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman. Hindi rin sinabi. Pati itong si Prime Minister and Vice President po ng Arab Emirates at siyang ruler ng Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Sinopharm ang ginamit. O ito, controversial ito sa atin, di ba? Yung Sinopharm. At yung pong Prime Minister naman ng Israel na si Benjamin Netanyahu, Pfizer ang ginamit. Pero yung Indonesian President na si Joko Widodo, Sinovac. Yan, Sinovac, Chinese. Itong Singapore Prime Minister na si Lee Hsien Loong, nagbakuna pero hindi naman ako pinaalam kung ano. Pero itong Turkish President na si Tayyip Erdogan, Sinovac din. Itong si Seychelles President, Wavel Remkalaman, Sinopharm naman. Si Presidente, hindi pa ako nagpapabakuna yan. Di ba sabi niya, initially nga, gusto niya, siya ang una. Pero, siyempre, dahil head of state siya, gusto naman ng mga nagmamahal sa kanyang masang Pilipino, huwag naman ikaw muna. Mamaya, yung katawan mo, hindi masyadong ready dyan sa bakuna. Kami na muna. Pero
sabi ni Presidente, teka muna, baka naman hindi magandang tingnan kung mauuna yung mga opisyalis ng gobyerno. Kailangan yung health workers muna. Pero kung hinihingi yun ng pagkakataon na kung para lang maniwala ang taong bayan, yung karamihan na ayaw maniwala na maganda ang bakuna, gagawin ni Presidente yun. O sige, pati mga cabinet members, papabakuna tayo. Para lang mapakita sa inyo na yung bakunang ituturok din sa inyo ay ligtas tayo. At itong panlaban natin sa coronavirus. O, pahinga muna tayo dahil magandang-gandang pag-usapan tong sa UP. We'll spend the rest of the program dun. Break muna tayo sandali. Puntahan na po natin yung pinag-uusapang kontrobersyal na headline sa mga dyaryo ngayon. Umani ng batikos yung ginawa ni Secretary Delphine Lorenzana na i-terminate, i-abrogate, pawalang bisa yung 30 taonang Memorandum of Agreement sa pagitan ng UP at ng National Defense Department na pinagbabawalan yung mga security forces na pumasok sa campus ng walang coordination. At marami sa mga senador, hindi naman marami, ilan lang naman, ang nagpapanukalang magpapalabas ng resolution na the sense of the Senate i-objectan, tutulan yung unilateral termination of the 1989 Accord. At ito ang nagsusulong nito, UP graduate na hindi tinuturuan ng kanyang kapatid na si Anthony Pangilinan. Si Francis, si Kiko Pangilinan. At pinirmahan naman nito ni Risa Ontiveros, Nancy Binay, si Rap Recto, yung nakakulong na senadora, yung si Frank Drillo, na brad natin na UP rin, at si Joel Villanueva. At sila'y nananawagan, magkaroon kayo ng dialogo, maghanap kayo ng common ground na mag-promote ng peace and security at protect ang academic freedom and the pursuit of excellence. Anyway, ang sabi ng presidente ng UP, si Danny Concepcion, unnecessary daw. And it will create a chilling effect. Pati daw academic freedom, maapektuhan. Ha?
teka muna. Tingnan nga natin kung ano ba talaga. Ano ba talaga, kuya? Unang-una ho, di ba sabi ko sa inyo kahapon, in the first place, yung agreement na yon, sa totoo lang, mali, hindi dapat. Maraming nilabag na batas. Kung baga, unlawful nga sa totoo lang. Bakit ganyo? Hindi ba? Yung mga pulis at yung militar, ano bang trabaho nun? Ipatupad ang batas. Yung mga militar naman proteksyonan ang ating bansa. Bakit mo naman pagbabawalan na ipatupad ang batas sa loob ng isang lugar dyan sa UP? Kung may nagaganap na krimen, kailangan pa magpaalam. O hindi ba? Kasi sinasabi lang, hindi, may usapan alam nyo, yung mga kontratang tinatawag, merong nakalagay na doon na hindi sinusulat na kailangan yung mga pagkakasunduan nyo, hindi dapat yun labag sa batas. Hindi labag sa public policy, sa customs. Dahil pag ikaw ilalabag dyan, wala. Null and void. Hindi pa pwede yun. Tingnan nyo. Sabi nga ng bakit mo naman, alam mo, meron kang search warrant o warrant of arrest. Bakit naman hindi ka pwedeng pumasok sa UP para i-serve mo yon? Kailangan pa magpaalam, tatawagan mo pa presidente ng UP. Hindi naman sa nagdududa ka sa kung sino man ang presidente. Tandaan nyo, tayo mga Pilipino, mababait tayo Halimbawa, tinawagan mo kung sino man ang nakaupong presidente. Nagkataong fraternity bread niya pala yung uhulihin. O kaya, kamag-anak niya, o kaibigan o whatever. Mapipigilan niyo ba yun na sabihin, nandito yung mga pulis, umalis ka na muna, mauli ka. Hindi po ba? Nangyayari yun. Ganyan tayo mga Pilipino. Tanggapin man natin o hindi. Palagi tayong merong puso sa ating mga mahal sa buhay. May tendency ganun. Halimbawa pa, kung dyan sa isang lugar o sa UP or whatever place, meron kang natuklasan na merong krimeng ginagawa. Halimbawa, sa laki ba naman ng UP, pwede ka namang gumawa ng isang factory ng mga droga dyan, di ba? Pwede kang gumawa ng lahat ng mga uri ng krimen, pwede mong gawin kahit naman sa isang lugar. Ang krimen hindi naman namimili ng lugar Kita nyo doon sa Camp Crame. Natatandaan nyo yung pinatay doon na isang I forgot na the name of that. Korean ba yun? O Japanese na negosyante? Doon mismo. Sa Crame pinatay. Hindi namimili ang krimen. Madalit sabi, kung alam ng law enforcement people na merong crime, you mean to tell me, magpapaalam ka pa? Jesus Maria Joseph naman kayo. Sintido ko mo naman ho yun. Sabi ni Danny Con, naku, academic freedom. Ikaw naman. Kalimutan mo na yung binasa mong kaso. Yung tinuro sa atin sa College of Law. Ano ba ang ibig sabihin ng academic freedom? Hindi ba? Sabi ng Korte Suprema, alam mo, academic freedom, ibig sabihin yan, hindi mo dapat pakialaman kung sino ang magtuturo ng anumang subject na gusto mong ipaturo. Pwede na lang yung yung subject na inciting to rebellion o to sedition. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pakialaman yung pamamahala ng eskwelahan with respect to sino bang faculty, magiging faculty member mo, sino bang mga estudyante papapasukin mo, ano bang kurso na
siyang ipapasok mo dyan. Hindi mo pwedeng pakialaman kung kanilang mag-isip ng anumang paksain. Yung free thinking ba? O yan, tanong ko naman sa inyo. Gusto mong sabihin, pag inabrogate mo yon, yung kasunduan na yun, yung kasunduan lang naman bibigay lang man ng notice. Paano na, ano namang connection dun sa academic freedom? Kahit na i-abrogate mo yon, UP still has the sole authority to decide what courses it will teach. Sino ang magtuturo? Sino ang pwedeng pumasok sa kanila? Hindi naman Hindi nga ako. Sabi naman iba, baka papasukin kami. Papasukin lang kayo kung mayroong krimen na nagaganap. Hindi naman matatanggal yung karapatan yung magpahayag ng inyong damdamin, mag-rally, mag-demonstrate. Ngayon lang nga, nagde-demonstrate na kayo hindi ba tinanggal na nga? Tinerminate na nga Bakit? Meron ba? May hinuli ba sa inyo? Wala. Kaya, alam po ninyo, ang nangyayari kasi dyan sa mga CPP, NPA, ginagamit nila na mag-recruit ng mga estudyante. Di ba? Sabi nga ni Secretary Delpin Lorenzana sa kanyang press con kanina, willing ka ba makipag-usap ng dialogo sa presidente? Oo, bakit naman hindi? Kaya lang, paliwanag niya sa akin, itong mga estudyante ng UP mga na-recruit ng mga CPP, NPA, paano mo papaliwanag to? Trabaho namin pangalagaan ang seguridad. Pangalagaan ng mga estudyante, mga faculty, UP community. O hindi po ba? Tungkulin nga nila yun pero siyempre, the usual critics. Tingnan niyo yung mga kritiko. Hindi ba sila rin yung mga kritiko ng anti-terrorism? Sila rin yung mga kritiko ng programa natin sa bakuna. They're the same people. Yung mga taga-UP naman, natural lang yun na ang feeling kasi namin, kaming mga nandyan, na mali. Kami yung pinakamagagaling, kami rin yung pinakamayayabang. Hindi mo ba palaging nasasabi, we are a republic within a republic. Yun ang kayabangan namin mga taga-UP. Naku, tigilan na ho natin yan. Sabi ko nga ho sa aking payag That agreement cannot supplant the Constitution and the laws of the land. Even assuming that is valid, sa akin hindi valid yung agreement na yun. Kasi nga, ini-impede mo yung law enforcement from doing their job. Tama pa yung sinasabi ng Solgen. May violation ka pa nga ng protection of the law clause. Equal protection. Kasi, bakit naman UP lang ang hindi mo pwedeng pasukin. Ba't yung iba pwede? Ano ba? Sabi ni Secretary Spirut, graduate din dito na UP. Elitist? Elitist tayo? At di na tayo po pwede. Nako. Alam nyo, we have to go beyond our biases. Kung ano yung saligang batas, yun ang sundin natin. Ano man ang sabihin pa ninyo, magkaroon man ng bagong administrasyon o wala, meron mang agreement o wala, yan pong UP will always remain a citadel of freedom. Kasi yung mga tao dyan, ganyan ang training, hindi nyo mababago yun. Hindi nyo mababago mga bibig niyan, mga utak niyan. Ganyan ho talaga yan.
O, kita nyo, di ba si Joe Masison? UP. UP din. Ay, nako. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. So, paalala po sa inyo, manatiling nakasuot ng inyong face mask at ng face shield at pag kayo lumalabas, i-observe po ninyo yung 2-meter distance at or 6 feet. Plus, palagi ho tayo maghugas ng ating mga kamay with soap and water for 20 seconds. And, gaya ng paalala ng mga doktor sa atin, mga bata pa tayo, yun ang naririnig ko eh. Kumain kayo palagi ng masustansyang pagkain. Vegetables, wag junk food, o kaya yung mga matatabang baboy. Medyo paminsan-minsan na lang. Kumain kayo ng maraming prutas. Uminom ng maraming tubig. Mag-ehersisyo, o ano pa. Matulog ng tamang oras at tamang bilang, di ba? At least 8 hours a day. And of course, paalala, palagi po tayong manalangin sa dakilang lumikha, sino man at ano man ang pagkakilala ninyo sa Kanya. Pasalamat tayo na binigyan tayo ng buhay na dinadala natin ngayon. Manalangin din po tayo'y gabayan, alalayan, sa pagtahak natin dito sa mundong punong-puno ng tinik para makarating tayo sa daanan ng rosas. Makakarating na tayo sa kaluwalhatian. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.